Okay, narito na ang ating shop talk. Sino po mahilig mag-shopping? Pero bago yan, binabati natin muli yung mga taga-Anggao na Rizal. At Louie Galinto, happy morning po. At mga bilang family dyan sa Anggao na Rizal. At siyempre dito sa Cubao, congregation natin, happy morning po sa inyo lahat. Jeffrey Mapilay, happy morning. Flores family, happy morning. At yung mga OFWs po natin, Gina Bisila, happy morning din po. At mga taga-arkitekto po natin dyan sa RDBT. Architect Aaron Supremo, Israel, at yung mga kasama mo dyan. At syempre pa ang inyong bossing, si Sir Rafi. Happy morning po. Rafi Texton, happy morning po. Okay, at narito na po yung mga mahilig ng shopping at ano nga ba ang buhay shopping dyan sa Luzon. Dahil saan po ay pag-uri-uri naman po, ano po, yung mga ginawa mga seryosong pagsusito po, yung mga nabubuhay dyan sa bayan o sa Luzon. At kami sa lamang nga po ay eto nakita natin na yun dito na naman suki-suki ko talaga yung source ng water, no? At ang ganda na sinasabi nila dito dahil sa New York, yung sa New York City, parang na ba ng MJ? Cubao City lang daw. Okay. Ay, mga taga-New York po natin, nandiyan po si Mama Rosana Torreno at ang Groner family. Happy morning po. At yung taga-USA, yan ang ating pinsan na buo, nandiyan si mga music family. Ate Marites, happy morning po kasama niyo yung pamilya. So, doon sa New York City po, mga mahal na pinagapakinig, eh, yung tinatawag doon na Times Square, sikat to sa may Manhattan. Ayan, so, ito po yung sikat talaga ito dahil meron itong pestong may kaugnay sa porno or pag-aabuso daw sa droga at sa krimen. So, ayon ba tayo dyan, isang sikat na Manhattan, sa Manhattan na Times Square, ay sikat pala ito. Kaya lang, naugnay dito yung porno, pang-abuso sa droga, krimen, dahil hanay dito sa kalsada ng mga bagong tindahan, yung mga sinehan, na talagang nakakaakit sa pala ito sa bisita. Ano mo, yung Maples naman ng Italia, ay napakamalining po nito at maunlad din po nalusod po ito na dati karanggo rin yan ng London o ng Paris, magkaka-level sila. Ano, talagang kumbaga, pag pumunta ka doon, wow. Kumbaga, isa kang may kay, ika nga, ano? At kami ni MJ, meron naman sa Cubao. Ay, Hong Kong lang tayo. Okay, at yung po, ayon dito sa National Geographic, ay, naku, dumadanas din po pala sila doon ng pagkasira ng digmaang tanda, daigdig ng dos, ano ho? Itong nabanggit natin ng mga lungsod na yan, ng mga sikat. Lalo na yung Nepal, dahil simbolo pala ito ng krimen at naguluhan noong araw. Pero mapapakas pa ba natin yan ngayon? Kung gano'ng kagaganda, ano ho, itong mga nabanggit natin ng mga lungsod. Kaya mga ito, kung magabungagsak din naman ito noong panahon ng digmaan uno, MJ. At so, isipin na lang natin, kapag dumanas ng digmaan ng isang lugar, durug-durug po talaga, ang gutay-gutay ang lungsod na ito. Ano po? Ngayon, makikita pa ba natin yung pagbuluhan na yan? Pero wala lang po, ano? So, pinag-usapan na din sa shop ito kasi talagang usapang shopping mall, mga bilihan, ika nga, na hindi natin mahalimulan sa ngayon, ano? O sa kaisipan ng araw na talagang ganun pala sila dati. At yung itong mga ito, yung mga lungsod na yan, ay sikat din sila sa pagdarautan ng mga komperensyang pampolitika. Noong 1994, sa Ghana yan, sa ganyan, na usapin, doon sa mga lungsod na nabanggit. So, dumaan ang mga digmaan, pero yan po ay umputan yan ng mga politiko natin. Po. At dito yung nakasentro sa lungsod na yan, yung bagay na dapat kumpulihin. Dahil dyan po talaga ginaganap nila yung mga bagay na malalakihang usapin. Ika nga, no? So, dyan ang simula, yung pagtutubili pala. Dahil pinagdadausan ng meeting,
maraming pinagdaanan. So, nag-start yung mga lungsod na ito na linisin, no? At para naman po ay mabura yung kanilang mga papait na mga nakaraan o karanasan ng lungsod na yan, no? Yung hindik-hindik na mga karanasan. Kaya, ang dagdag na kaligtasan din po na ginawa siya ay yung dati ay yung mga pulis ay hindi pinagkakatiwala. Ngayon, ay marami na rin pulis doon, no? Sa mga lungsod. So, yung doon ay talaga po nagmamanman ng mga ito sa ngayon, nag-isip ko sila para pagmumula ng internet at makakita yung mga establishment ng shopping mall. So, hindi naman nagkarani, di ba? Nagtagumpay naman po talaga, di ba? So, ito nga, bumabatas sa mga park ng mga mall, sa malapit mo, sa mga mall, talaga po maraming mga fountain doon, maraming may eskultura, maraming magtatanim ng mga flowers, tapos may mga pa-checking pa ng mga ito, kasi baka nga pasukin ng mga sindikato, mga kung ano, di ba, masira na naman. Pero po, minsan, yung mga pagbabagong ito po, hindi na rin namagayan, dahil mas malaki po itong kabayaran sa ating mga duka na hindi po natin napapansin. NJ. So, the more na umulad ang lungsod, mas lalo na naging kawawa ang mga duka po pala. Bakit? Dahil ang proseso ng paglipat ng pamilyang nakaririwasa sa mga daling lugar ng mga mahihirap ay naging gentrification ang resulta po nito, ang tawag, at nababago nito pala yung ekonomiya. So, may kinalaman po. No, hindi natin alam, hindi natin napapansin. Sabi nila generated of the city ng nito ni Neil Smith at Peter Williams na yung pagbabago mula sa public at sa mga servisyo mula sa pagka-depende sa mga pangkaraniwang kasanayan tungo sa mga kagamit na automatiko. So, may pagbabago daw po talaga yan. Kaya habang naglalaho daw po yung mga trabahong manual at lumalaki yung mga pangailan sa mga trabaho sa professional at technical, lumalaki rin po yung pangailan ng community para doon sa mga nakahariwa tayo, mga mahihirap. Kung ang tanong nga, diba, MC? Sa halip po na magbiyahe patungo sa labas ng lungsod, ang nangyayari, mas gusto pa ng mga professional at kumita sila ng malaki at magpaganda ng mga bahay sa mga pamayanan na dating tinilang po ng mga mahirap. Kaya di ba nauso ng mga division? Dito na sa ating bansa sa Quezon City, na dating dyan malapit sa SM North, ika nga yung harap yan. So marami po mga hirap natin kababayan doon, pero ang nangyari po talaga ngayon ay talagang demolish na po sila kasi may kapapalit yung establishment ng shopping mall. So, diba? So, yung mga mahilig mag-shopping, masaya-saya na rin. Pero yung natin alam, yung istorya ng nasa likod ng shopping mall, ano po, hindi naman natin sinasabi, nakatatan lang, inaano lang po natin kung ano po yung nasa likod ng mga shopping mall na yan. Pero, ang inyong din po, hindi ko yan makalimutan ng NJ. Diyan sa bandang lugar, di ko lang po banggitin, ay sa bandang Laguna, meron pong shopping mall dyan ay tinayo sa gitna ng kabundukan. Pinag-gitnaan po talaga ito. Isang shopping mall, isang establishment ng pagkaganda ng mga condominium. Tapos meron pa silang fishing, parang pwede nga mag-fishing, ika nga. Tapos pwede ka sumakay ng yate. Kaya talaga ng kabongga doon, no? Pero ang totoo palang istorya po nito, lupa pala yung mga magsasakan ng mga no-right, tapos po ay hindi po pala sila binayaran o binayaran daw po sila pero hindi po nakarating sa kanila, pinaperma na po. Hindi naman magsasaka kung para sa pagperma na yun. Kaya po, nakikita na no? So, ilang barangay po pala doon, nawala na ng tirahan, nawala na ng buhay, dahil doon sa isang malaking establishment doon banda sa Laguna area, nasa kalagitnaan ng mundo. So, parang dito rin po yung nangyayari sa ibang lungsod din, sa ibang bansa, sa mga malalawak pang, diba, na mga napakait na istorya, no? Sa kabila na nakikita na atin mga mata, tayo nasisiyahan sa pag-shopping, pero po pala, may mga dukha na nangyayari din po ito. Kaya po,
ay inaano po natin ito na kung ano nasa likod ng mga shopping mall. Hindi naman po lahat na mga hindi maganda istorya. So, ang iba lang naman po meron. Doon po sa Aklat of the Cities and Civilization, ay sabi nga po rito, kasi nang kinikimitan, may iba pang manggagawa ay diruin naman daw po, no? Lalo na sa mga manggagawa part-time lang at doon sa mga nagtatrabaho lamang mula sa kanilang natahanan o yung sa mga istasyon ng trabaho malapit sa kanila, ay isa po palang makakabawas sa pagkalatang kawal ng trafiko, ang mga ito. Pero po, yung isang arkitekto ay napagsabi, sa bagong kalagayang ito daw po, ay maaari rin daw po magkaroon tayo ng malawakang pangangalat ng milyon-milyon sa mga nayon dahil ano pat ang mga ito ay nabibigyan din ng mga individual sa mga lugar na mga kaaliwan ng bahay ng nayon dahil po mga elektronikong pamamaraan ay naibibigay ito sa kanila. Ito yung yamang pagkultura ng dakila at baka niya tayo malulusot. So, may maganda rin naman po resulta, meron po talaga hindi rin magandang resulta. Kaya po yung tanong dito, ano nga ba talaga yung kinabukasan ng bayan, ng city. So, marami po kasi ang nagmamasid at naniniwala na kahit walang teknolohiya ang mga Luzon, ay naglalaan ito ng mga serbisyo din. At naglalaan pa rin ng kapakipakinabang na maaring kaakit-akit pa rin po sa mga tao. Pero ang mga ito po konti lamang po. Sa bandang China, meron pong ganun na talagang walang teknolohiya po doon, walang ano. Pero mga tao doon nabubayan ng 100 na higit, no? Yung mga 60 years old, nabubulis pa. Pero yung mga nakatulong sa Luzon, ako po, ang dami ng sakit ng cancer. Yung mga mahilig mag-shopping, kung mo, tagtad ng wifi doon, no? Yung mga frequency doon, paano na. So, shopping tayo ng shopping, hindi na po natin alam yung kasaysayan po ng isang shopping mall. At tayo masaya lang sa ating nakikita, pero hindi po natin namamalayan. So, ano po yung mga epekto nito, ano mo, at ano yung nasa likod niya. Kaya po ay the more na maraming Luzon, mas dumadami ang dukha. Mas lalong dumadami ang shopping mall, lalong dumadami po yung mga walang pag-shopping. Diba, no, MJ? Tayo hindi na tayo nakapag-shopping. So, yan po mga mahalagang talaga pakinig niya. Sana nga po ay talagang isipin din natin lahat sa mga bagay kaysa shopping tayo. Medyo palawakin natin at pagganahin natin ang ating kaisipan paano nagsimula sa shopping. Ano mga nasa likod ng shopping mall na ito? Dapat ba silang suportahan o hindi? Pero kailangan din kasi natin mag-shopping dahil minsan yung mga pangangailangan po sa tahanan, yung mga groceries, kailangan natin mag-shopping. Kaya naman saan natin bilhin ito, ano ho. Kaso nga lang po, yung dati kasing sakahan, dati bilihan ng palay, dati taniman ng gulay, dating yung saan nabubuhay ang mga isda. Ngayon, wala na ang mga yun dahil pinalitan ng shopping mall. Kaya po, kung hindi naman po talaga maralitan ng shopping mall, makakapag-shopping pa rin naman talaga tayo sa mga sariwang isda, sa mga gulay, doon sa mga sasaka sa palayan, sa kabukiran. Kaso nga po, nawala yung pinalitan ng shopping mall. Madali lahat ang bagay na naroon. Pero yun po pala, marami mas lalong naghihirap kapag po ay dumarami yung shopping mall sa mundo. Okay, at napakahalaga po ito na maintindihan natin dahil po ay maiwasan po natin yung maling pagsuporta doon sa mga shopping mall at baka naman po mayroong mga malapit sa inyong lugar dyan na pwede naman tayong bumili at may nagbebenta dyan na nagmamano-mano pa rin na tayo mag-shopping. Okay? At ang bagong mundo natin ngayon ay naglalaan nga po ba ng luna sa mga ating mga problema? Naniniraman dyan sa Luzon, sa mga cities po. Ano po kayo sa palagay natin? Naging kubinggerti po ba talaga tayo? Or lalong nagdadagdag ng problema po sa atin? Una-una, sa bulsa. Wala rin pag-shopping. Pangalawa, yung kalusugan po natin ay umiiksi na lang ang ating buhay dahil doon sa mga pamilya po natin sa isang shopping mall na nakapag-cause po ng mga sakit, o kaya cancer. So, maging mapanuri, maging matalino,
sa paraan ng pag-shopping, kung saan po tayo dapat bumili. Kung meron na po talagang malapit-lapit dito mga organic food, yung mga ganay, yung nagbebenta na sa tabi-tabi, isin natin. Para na rin, makawalan tayo ng sponsor sa mga malls. Hindi nga po lahat. Ibig sabihin, yung talagang, alam mo naman dito sa Happy Morning, talagang yung mga hindi pinag-uusapan, nag-uusapan po natin, sa shopping mall. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating shop talk. At isusunod naman po natin ang health talk. Ayan, para naman po sa pagpapabutas ng katawan.